Mainit na balita. Ombudsman, pinasasagot na ang mga nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng The Hague para sa arbitrary detention, usurpation of judicial function at iba pang mga kaso. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika matapos ang nangyaring pagsuspinde sa gobernador ng Cebu ng Office of the Ombudsman ay mukhang muli na naman itong umaksyon. Matatandaang matapos nga ang mga isinagawang investigasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos kaugnay sa di umano'y illegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ay isinumite na nga ang report at listahan ng mga matataas na opisyal na posibleng sampahan ng kasong kriminal at ilang mga administrative violations sa Office of the Ombudsman. Ilang araw lang matapos matanggap ang report ay hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang nasabing ahensya at sa pangunguna ni Ombudsman Samuel Martires ay agaran nga itong binigyang tugon. Marami ang nagulat dahil hindi nga inasahang bibigyang aksyon agad ito dahil tila isa lang itong rekomendasyon sana para maimbestigahan ng Ombudsman ngunit naging isang regular na complaint at ngayon nga ay pinapasumite na ang kampo ng executive, particular na ang magkapatid na Rimulya ng DILG at DOJ, PNP Chief Marbil, CIDG Chief Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao. Mukhang hindi na nga magpapaawat pa ang Office of the Ombudsman na tila pinapakita na talagang wala silang kinikilingan at handa silang gawin ang kanilang trabaho sang-ayon sa kanilang mandato. Ting balita ha, ang ating ombudsman pinasasagot na ang mga nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng The Hague para sa arbitrary detention, usurpation of judicial function at iba pang mga kaso. Yung arbitrary detention po yan, ang elemento niyan ay parang kidnapping, kaya lang taong gobyerno ang gumawa. Ibig sabihin, merong pinagkaitan ng kanyang kalayaan at pangalawa, ang gumawa ng ganyang pagkakait ay taong gobyerno at pangatlo, walang legal na basihan. Kaya po walang legal na basihan yan, sinabi na nga ni Justice Ascuna, no, na sabihin na natin legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC, yung proseso kung paano dapat isinerve yung warrant of arrest na yan ay labag mismo sa Tratado ng Roma na bumuo ng ICC. Kaya naging illegal yung pag-aaresto. Kaya nga, arbitrary detention siya. Tapos meron talagang usurpation of authorities kasi nakasaad na malinaw pa sa sikat ng araw yung Article 59 ng ICC na nagsasabi na bago i-extradite ang isang tao papunta sa ICC bilang requesting party, kinakailangan idaan muna sa lokal na hukuman. Bakit? Dalawang bagay po yan. Unang-una, para doon sa nasasakdal nang maprotektahan ang kanyang karapatan. Pangalawa, at mas importante, para masiguro na hindi malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kinukuha yung pagkatao ng akusado. Bakit po malalabag yan? Kasi katungkulan ng lokal na hukuman na siguraduhin na lahat ng proseso ay tama, na ang talagang bansa na mayroong soberenya ang siyang nagdesisyon na isurrender ang isang national niya sa isang dayuhan na hukuman. Now, importante po yan kasi nakasaad sa ating saligang batas na talagang ang soberenya natin ay exclusive, no? Lahat po ng bansa sa daigdig, seloso ang soberenya. Ayaw nila na naghihimasok ang ibang bansa. At yung pagiging exclusive ng soberenya, yan po ay dahil nga ang mga bansa ay malaya, no? Hindi sila tumatanggap ng dikta galing sa mga dayuhan. At dahil nga po hindi nasunod yung proseso, hindi dumaan sa lokal na hukuman, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong kasi nakasaad po sa ating saligang batas, no? No person shall be denied of liberty without due process of law. Mantakin nyo, inaresto siya, dineport siya, hindi man lang siya pinakinggan, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na madinig para sabihin wala ng jurisdiksyon ang hukuman ng ICC. Totoo na nakapaghain na po ang mga abogado ni Tatay Digong ng isang challenge sa jurisdiction ng ICC. At sa akin naman, ang tingin ko, 100% yan po ay mapapagbigyan, no? Dahil malinaw na malinaw nga po, mali talaga yung ginawang proseso. Pero ang punto, 50 araw bago na isampay ang jurisdictional challenge na yan. Ano tawag mo dun sa 50 araw na nakakulong siya? Di ba parusa yan? Di ba nagkaroon ng deprivation of liberty without due process of law? Di ba nung siya ay hinarang sa Villamor Air Base at pinagbawal na umalis doon sa Villamor Air Base at umuwi, yan ay deprivation of liberty. So talagang dalabag yung due process right ng ating presidente kasi hindi siya binigyan ng pagkakataon na questionin yung basihan
ng pagkaka-aresto sa kanya. Nakakalungkot nga eh. Maski yung warrant of arrest ng ICC, hindi man lang sa kanya impormasyon ng dahilan para bakit siya naaresto, no? So, yan po ang dahilan kung bakit naging illegal ang pag-arrest niya at dahil nga po taong gobyerno gumawa niyan, kidnapping yan, kaya lang ang tawag ay yun nga pong arbitrary detention, no? Pero kapareho din po yan ng parusa. Panghabang buhay din po yan na parusa. Kaya tignan natin kung sino mas mananatili sa kulungan. Si Harry Roque na inimbentohan ng non-bailable o yung mga taong gobyerno ni Bangag Yes. na magkakaroon din ng mga non-bailable. Tama. Di ba? Tama. Ang lawful detention charge. Eh, patong-patong pa po yung kaso nila eh. So talaga susumatutal mo pa yung parusa sa iba't iba nilang mga kasalanan. No? So, mas sila po talaga ang mabubulok sa kulungan, hindi ako. Yes. Siguro akala nila or ever sila sa kapangyarihan. Mag-isip kayo sa kasaysayan natin, ang napatunayan ng mga Pilipino, hindi po gago ang mga Pilipino, hindi Yes. po tanga. Pasensyoso hanggat maaari, mananahimik hanggang maaari, gusto nila kalmado, pero napupuno din po ang salop. At talagang ang Pilipino, pag napuno ang salop, nako, magtago na kayo dahil talagang hindi kayo Tama. tatawarin. Dahil nung minsan na ang Marcos ay sinuka, pagkakamali, hindi naparusahan. Umulit tuloy, mas malala pa. Yes. And yun po, sigurado ko, hindi na kayo makakatakas sa katarungan at kayo'y pananagutin at talagang lahat ng tao magse-celebrate kapag kayo'y pinanagot. Yes. Tama ba ako, mali? Yes. Duterte. 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 Duterte! Now, ang proseso po dyan sa ombudsman, ibig sabihin pinasagot na sila. Ano ibig sabihin niya? Naku, hindi na po sila mabibigyan ng ombudsman clearance kasi nag-preliminary investigation na ngayon ng ombudsman. So kung meron man isa sa kanila, at ang balita ko si Justice Secretary Remulla ay nananaginip na maging ombudsman, hindi na po siya po pwede maging ombudsman kasi meron ng preliminary investigation laban sa kanya. Ang patunay na meron ng preliminary investigation laban sa kanya ay yung order nga na sagutin. Ako, meron daw nagreklamo sa akin, ang tagal na, taon nang binila, hindi naman ako pinasasagot. Ibig sabihin, desisyon ng ombudsman, walang merito yung kasong yon. So, pero dito, dahil pinasagot ka agad, ibig sabihin, sa tingin ng ombudsman, meron talagang merito yan. So, ano mangyayari? Pagkasagot, dalawa po ang gagawin ng ombudsman. Kasi ang ombudsman, siya ay fiscal at the same time, disciplining authority. Ano ibig sabihin nun? Bilang isang piskal, may kapangyarihan siya magsampa ng mga impormasyon na sa Sandigan Bayan laban sa mga taong gobyerno. Kasi lalong-lalo na yung cabinet secretaries, talagang sila ay nasa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Now, bilang disciplining authority, pwede siya magpataw ng mga suspension. So sigurado po ang susunod na hakbang kapag nakasagot na sila at kahit anong sagot naman nila nakita natin sa telebisyon at sa video kung anong ginawa nila. Talagang linabag nila karapatang pantao ni Tatay Digong at linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Tama. Sigurado po yan. Kahit ano pang sabihin nila, sila ay masususpend. Bagamat matagal yung proseso sa pagkakakulong, although sa tingin ko, pagkatapos ng preliminary investigation, sapat kaagad ng kaso at sana nga maging non-bailable ang kanilang mga kaso na makatikim din sila ng ginawa nila sa akin na non-bailable. Yes. Sana nga, ang ombudsman naman, maglagay din ng whole departure order dahil baka mamaya pag nawala na itong administration na ito, magsitakbo na rin yung mga yan. Sigurado po yan. Tatago. Ako po naniniwala po ako sa katalunuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya araw na lang ang bibilangin natin. History na itong bangat na administrasyon nito. Yes. Lalong-lalo na Yes. dahil dadayain naman nila itong eleksyon nito. Nako po, makikita nyo po ang hagupit ng kasaysayan, ang hagupit ng sabayan ng Pilipino kung pati eleksyon dadayain nyo. Tama. Goodbye Marcos na kayo. Kaya, ewan ko, kaso talaga namang dadayain nila, lalong-lalo na yung sa Davao. Importante sa kanila, mapanalo nila yung putong lupang kalaban ni Tatay Digong. No, putong lupa po talaga yon. Nako, walang kita yung taong yon. Ang ama noon, walang ginawa ko, hindi tumakbo ng hubad-hubad sa mga hotel rooms. Kaya ang tawag sa ama niya, burlesque king. Kaya taga Davao, wag kayong boboto sa mga dugong burlesque king. Tama. Unless gusto nyo rin maging burlesque king, mamaya, gigiling-giling kami dito sa bangag, ngiwi, at butod moves na inimbento dito sa Dahig. Walang iba ni Alvin and Tourism.
Ako po ang ahente ni Alvin and Tourism. I promote his moves. Kaya po, lahat ng moves ko, sinusunod ko lang po sa kanya. At saka talaga po, grabe ang practice namin dyan. Ha? Step by step, ha? Yung mga giling-giling na ganyan. Ha? O, hindi ko lang alam kung saan niya ilalagay yung giling-giling. Doon ba yung sa butod-butod? Oo. O baka meron ka pang bagong aasahan pa, no? Okay. Asahan po natin yung mga bagong moves ni Alvin and Tourism. Oo. Oy, meron nga pala tayong mga kasamang mga marino rito. Ano? Yes. Oo. Picture. Anong reklamo nyo dito sa Magna Carta? Oh, may mga reklamo sila, attorney. Mga Magna Carta sa Magna Carta. Sige, Magna Carta. sige kayo. Ano pa pangalan nyo? Roderick Pasco po. Joaquin Pasqua. From Gano'ng katagal na kayong marino? 21 years old. Anong problema dyan sa Magna Carta? Problema ho, yung unang-una dun sa mga kakauntiang Sahod. sahod. Although, minimum wage naman po. Kaya lang ho, attorney, halos wala na ho kaming natitirang panggasto sa onboard. Oo. Lahat po na ipapadala sa Pilipinas, which is okay din naman po. Kaya lang ho, ang karamihang reklamo, kapos ho kami. Kinakapos. Kaya, pero ang sabi ho namin, i-rectify daw nila. Ewan ko ba? Ewan ko, parang hindi ko kami naniniwala na ano Ikaw ba, bilang isang marino of 21 years, ano ba pakinabang mo kay Duterte? At nandito ka sa Duterte Forest ngayon. Abay, napakalaki po. Ano yung Abay, mga unang-una sa passport namin, naging 10 years. Yes. Yes. Ang hirap ata pumila para Buhay si Tatay Digong. Tapos ang aming Siemens po, Oo. naging 10 years na rin. Wow. Ano, ha? Wala na ha? Every 10 years na kayo kikikila ng mga Ay, taga Marina. Marina. Sorry na lang kay Marina, every 10 years na lang kikikita. O tapos ano pa? Sa ano ho namin, sa C1D visa, medyo Ah. maganda na rin po ang naging ano namin, naging May special pala kayong visa, ha? C1D visa ho. For entry lang po sa United Panahon lang ni Tatay Digong yan. Para sa United States. Oo, mabuti pa kayo. Yun po yung advantage namin bilang isang marino. Malakas pa lang mga seaman kay Tatay. Ay, sir! Solid yan, solid. Solid po. Solid po. Dahil ang idolo niyo si tatay, parang di ba kayo na maraming mga misis? Ano ba yung sinabi? Basta seaman, merong misis kada Every trip. port. Every Hindi naman. Ikaw ang tindig mo, mukhang kaya mo ng tatlo eh. Hindi, apat na. Joke lang ho. Joke lang. Yung pala, under the saya ka, lagot ka sa misis mo. Pag nakita ka, ano pangalan ng misis mo? Ano? Sabi mo, hello misis. Hello. Oh, yan. Ito, mabait ako. Takot sa'yo. Takot lang yan. Ako, Ano takot lang masasabi yan. mo sa Magna Carta? Yun nga. Hindi ho, para sa amin, hindi ho kami pabor sa Magna Carta na gusto nilang ipatupad. Pero, medyo almost 2 months nang tumatakbo yung aming itong Magna Carta na ito. No? Kaya lang hindi ho kami pabor doon. Mas marami pong mga marinero ang hindi ho sang-ayon doon sa pagpapalabas nila ng ng Magna Carta. Kayo ba yung kinonsulta kung yan ay... Wala. Walang compensation. Wala? Wala Oo. ho. Hindi ba kayo naghahalal ng inyong party list representative? Sino bang nagpatupad niya na to? Wala. Wala ho. Sino nagpatupad? Siyempre, walang alam dahil siya ay bangag. Ayan ang nangyayari Yun ng mga nga. bangag. Hindi lang. Ay, Yun narito ang lang. aking mami. Mami. Yung aking mami. Thank you. Thank you, sir. Roderick Pasco. Thank you, Roderick. Ha? Ito aking mami. Yan, ang ganda ni Ate Janet, oh. Ma'am, Ang master mami, chef. gano'ng katagal na kayo dito sa Holland? 35 years. 35 years. At bakit kayo naririto sa Duterte Forest? Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Oh. Siyempre, yung pagmamahal natin at suporta, palaging naandito. Tama. Yun. Natin siya nakikita. Mabuhay si Ate Janet. Kasi siya ang the best president na hindi lang ng Pilipinas, ng whole world. Wow. Siyempre, maraming umahanga po talaga kay Tatay Digong. Oh, ito naman. Meron tayong isang thank Oh. you dito. Color-coded ito. Color coding Ito yan. si Miss Color-coded. At Ma'am. ngayon, siya ay naka-official colors. Ma'am. Ma'am,